Welcome grade 8 sa continuation sang aton klase sa sininga simana and may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, thank you for this wonderful gift of life you have given to each and everyone. Thank you for sustaining us, for always keeping us safe against different calamities, different disasters nga nagaabot sa amon tagsa-tagsa kapag pangabuhi. Lord Jesus Christ, madamo nga salamat nga kung sa diin nakapadayon kami nga nakakita sang imo beautiful creation, and that's because sa imo man nga blessing nga sa of life nga ginhatag sa amon. Lord Jesus Christ, madamo nga salamat nga naka-start kami sang amon nga third quarter lesson, and very thankful gid kami nga kung sa di nakalabot kami sa third quarter. Lord Jesus Christ, please continue to bless us. Hatagan mo kami sang kaalam sa pagpainchindi sa amon sang amon nga klase sa different subjects this morning, and kabay pa kung tani nga makabulig ini ang amon nga lesson agud nga malabot namon ang among handom sa kakabuhi sa tagsa-tagsa kakabuhi. Kagkabay pa Lord Jesus Christ, matatapos na ang COVID-19 pandemic para makakandak man kami face to face nga klase. So this we ask in Jesus name we pray. Amen. So our Bible verse of the week, guys, it is the same. Ginkuha sa book of Exodus chapter 20 verse 3, "Thou shalt have no other gods before me." So last meeting, we discussed all about the congruence postulates. We discussed all about angle, side, angle, and the side, side, side. We also discussed last meeting all about the reflexive property, the transitive property, and the symmetric property. This morning, ifokusan naton ang ginasiling na corresponding parts of congruent triangles are congruent, or ang ginatawag naton nga CPCTC. That stands for corresponding parts of congruent triangles are congruent. So magsiling kita CPCTC, it means that if two triangles are congruent, then the corresponding sides or the corresponding side and corresponding angles are congruent. So makasiling kita nga ang duha ka triangles are congruent if ang corresponding sides and corresponding angles are congruent. So amo na siyang ginhambal na kun sa anyo nagligad sa aton nga first nga video. So CPCTC example, or the congruence corresponding parts of congruent triangles are congruent. So given sa ini nga illustration, we have two triangles, triangle ABC and triangle DCE. So given that side AC, are given si side AC is congruent siya sa kay side CD. Another given is side BC is congruent siya kay side C. Side BC is congruent siya sa kay side CE dapat. So sorry gid kay may error naman nga gamay. So let's change this into CE. Samo na naton given. So i-prove kuno naton nga si side BA is congruent siya sa kay side DE. So ato na siya i-prove. Given sa statement nga statement number 1, side AC is congruent to side CD. So that is being proven by our given kay nakabutang siya sa given. Angle. Angle BCA is congruent to angle ECD. Again, may-ari naman kita ginatawag nga vertical angles. Ang vertical angles, they are angles that are opposite with each other. Tandaan nga ang aton vertical angles are congruent with each other. All vertical angles are congruent. So, angle BCA congruent to angle ECD, that is being proven by our vertical angles are congruent. Next, try side or segment BC, so lang tawa, side or segment BC is congruent to side or segment CE na siya. So sorry, ara naman siya, why sa nato na islan, kagina na islan na siya. So amo na siya ang aton nga statement. Side BC is congruent to side CE. Kaya areho, si side BC, congruent siya sa kay side CE. That is given. So ara siya sa aton given. Next, triangle BCA is congruent to triangle ECD.
That is by side, angle, side, congruence, postulate. Ariho, side, angle, side. Side, angle, side, congruence, postulate. And ato naman i-prove nga si side or segment BA is congruent siya sa side or segment BE. That is why being proven siya by corresponding parts of congruent triangles are congruent or the CPCPC. So may ginatawag kita nga constructing perpendicular and angle bisector. So ano ba lang ang ginasiling nga perpendicular bisector? So it is a line that cuts a line segment into two equal parts at 90 degrees. Ang isa kuno ka line segment gintunga iya into two equal parts nga naga-create siya 90 degrees. Kay tandaan naton basta magsiling kita perpendicular, amuin na siya ang duha ka lines nga nagmet nga nag-create na siya 90 degrees angle or gin-create niya ang apat ka right angle. So once my right angle nga na-create or 90 degrees angle, then we can say that they are perpendicular. So if the line is not exactly 90 degrees, then the line is just an angle bisector. Makasiling kita nga perpendicular bisector kung ang line segment nga gintunga niya nag-create sang 90 degrees. Amo na siya ha, perpendicular bisector kung 90 degrees ang gin-create sang aton line sang pag draw kita perpendicular bisector. Pero kung wala siya exactly 90, pwede nga less than 90 or greater than 90, tawgon ta naman na siya nga angle bisector. Example, given segment or side BD, ari nakita naton, is congruent to segment or side CD. So sa nakita natin sa ating illustration, may ari kita symbol nga daw box. So this symbol ga represent na siya nga this is equal to 90 degrees or this is a right angle. Another given, si AD, ari kita naton si line AD, gin-bisect or gintunga niya ang aton angle BDC. Gintunga niya ang aton angle BDC into two equal parts. So sa nakita dira naton, ari ho ginpakita nakon nga si angle BAC gintunga siya ni segment AD. So i-prove kuno naton nga si triangle ADB is congruent siya sa kay triangle ADC. So ari aton prove. So statement number 1. Side or segment BD is congruent to segment CD. So ara na siya sa given. Next, side AD gin-bisects niya si angle BDC. Ara man siya, another given naton. Amo na siya guys ang bakon nakon sa inyo kagina nga pwede nga unahon yun na yabuta nga daan ang aton nga given. Not necessarily nga ipaulihit siya, not necessarily nga unagid siya, as long as ang aton statement kag ang reason insakto, then that is correct. Next, number 3 nga statement. Side AD is congruent to side AD. So ano ganito ang ambal naton sa aton previous video nga kung ang kaugalingon nimo equal sa kaugalingon mo, then that is reflexive property. Next, angle ADB, angle ni siya ha, is congruent to angle ADC. So kahit congruent sila nga duha ho, the same thing sa ginimo to naton sa previous, that is being proven by transitive property. Next, i-prove natin si triangle ADB is congruent to triangle ADC. So makasiling kita nga congruent ning duha ka triangle by the reason that corresponding parts of congruent triangles are congruent. So amo na siya ang ginasiling naton nga perpendicular bisector. Perpendicular bisector siya kay naka-create siya sang 90 degrees angle or naka-create siya right angle. So this is the one we call the perpendicular bisector. Siya ang nagtunga sa aton given triangle. Next,
Given the segment PL, ari nakita naton si PL is the perpendicular bisector of QR or line QR. So ara siya ang perpendicular bisector kaya naka-create siya 90 degrees na angle or may right angle siya nga na-create. So i-prove naton that angle, a triangle QPL is congruent siya sa aton nga triangle RPL. So balik kita sa aton proving. Mayari kita statement number 1. Segment PL bisects QR or segment QR. So ara na siya sa given naton. Given na siya kay ho, perpendicular bisector, buot silingon gin bisect niya. Number 2 statement, segment or side PL is congruent to segment or side PL. So that is by reflexive property. Another, angle QPL is congruent to angle RPL. That is being proven by the transitive property. And triangle QPL is congruent to triangle RPL. That is by congruent parts of corresponding parts of congruent triangles are congruent. Gin-prove naton nga ang duha ka triangles are congruent by CPCTC or corresponding parts of congruent triangles are congruent. May ginasiling naman kita kag ginatawag isosceles triangle theorem. Isosceles triangles have two congruent sides. Buot silingon, makasiling kita nga ang isa ka triangle is isosceles if ang duha ka side is or are congruent. These congruent sides are called legs. Ang legs nga parehos ang measurement or equal, ginatawag na siya nga legs. Kag ang third na niya nga leg or ikatatlo nga leg, ikatatlo nga side rather, ginatawag na siya nga base. Ang sa dalom bala, amo na siyang ginatawag naton nga base, ang dalom sang aton triangle. The angle at the base is called the base angle. So ang aton dira angle nga duha ka bilog sa dalom, amo nang ginatawag nga base angle. So don't worry, kay ato na siya i-illustrate sa picture karon para makita again. While the angle opposite to it is called the vertex angle. So aron aton siya i-lantawon. So sorry gid. Unahon ta danay. So we have isosceles triangle theorem. This is the two congruent side. Ang ari ho, ang may green. Sila na nga duwa ang parehos measurement. Ginatawag ni sila nga leg. Another leg. So we have two legs. Kag ang isa ka side nga ari sa dalom, ginatawag ni siya nga base. Siya ni ang base naton. Kag may angle diri nga na-create, amo ning ginatawag nga base angle. This is another base angle sa piyak naman. Ang angle nga ara sa babaw nga opposite sang aton nga base, amo ning ginatawag naton nga vertex angle. Again, ang duwa ni ka sides nga congruent ginatawag nga leg, ang side nga ari sa pinakadalom ginatawag nga base, ang angle nga ari sa aton base, ari pagid sa piyak another angle, may ara kita ginatawag nga base angles, kag ang angle nga opposite sang aton base nga ara siya sa babaw, ari siya makita ho, ginatawag na siya nga vertex angle. So aton to sa anay isa-isahon ang ginatawag nga included angle and included side para aton gid na siya maintindihan. So magsiling kita included angle, it is an angle made by two lines with a common vertex. Buot silingon, example, may line BA kag magline BC kita. So duha ka line nga naka-create sang angle. So the included angle of side BA kag side BC is angle B. So amo ning aton nga included angle. Angle B is the included angle of side BA and side BC or ang ilang nga common vertex. Amo na siya ang included angle. Ang ginasiling naman nga included side, it is the side that links two angle together. So buot silingon, siya na ang gapasugpon sang duha ka angle. So sa nakita nimo ari another angle. Example, this is angle A. This is angle B. The included side sang angle A kag angle B is the side C or the side AB. Again, included side ni angle A. Example, angle A ni
Ari angle B. Ari ho, amo ning included side. So, this is read as side AB. So, the included side sang aton angle A kag angle B is side AB. So, ari siya. Example. We have triangle JKL. So, what is the included side for angles K and angle L? Ari ho, angles K kag angles L. So, angle K kag angle L. So, this is, for example, ari na lang tao kaya mo ni siyang atong illustration sa dalom. So, ang ining illustration, iyan ni siya sang piyak. So, included side sang aton nga angle K kag angle L is side KL. So, angle K kag angle L, iya included side is side KL. Side JK, ariyo si side GK, is the side between angle J and angle K. It is called the included side of angles J and angle K. So, amo ni siyang included side sa aton angle K kag angle J ang side KJ or side JK. Ang included angle naman, the included angle is the angle formed by two given sides of a triangle. Amo to sa ginhambal na kon kagina nga siya na ang common vertex ang aton duha ka sides. So given AB and BC, the included angle is angle B. So sa nakita nimo AB, BC, diri may B, diri may B. Kung anong common sa ila dira nga duha, amo na siya ang aton nga included angle. So sa nakita ninyo, side AB kag si side BC. Ang ini guys, so amo ni siya ang angle nga na-create nila. Amo ni ginatawag nga included angle. Ining duha ka pula naman niya, amo ni siya ang given sides. So I hope na intindihan ko na anong ginatawag nga included side, anong ginatawag nga included angle. So we have isosceles triangle theorem. Magsiling kita isosceles triangle theorem. If two sides of a triangle are congruent, then the angles opposite them are also congruent. So ato na siya karon tagan. Amo lang gid siya magsiling ka nga duha kuno ka side atong gin-illustrate naton kagina, duha ka sides are congruent, then the angles opposite them are congruent. So ang angles nga ari guys, so ini nga angle kag ang ini nga angle are also congruent. Tandaan nga ang aton mga base angles congruent gid na ang aton base angles. Ang duha ka base angles naton are congruent. So may ginatawag naman kita nga converse of isosceles triangle theorem. Magsiling kita converse, so suli naman ni siya ya. Kagina if duha ka sides diri naman sa converse, duha naman ka angles sa triangle are congruent. Then, the sides opposite them are congruent. So, example, may given kita, ari sa aton illustration, may given kita nga angle B is congruent siya kay angle C. Amo na siyang aton nga given. I-prove naton nga si side AB is congruent siya sa kay side AC. So, may ara kita nga statement. Draw the bisector of angle A, one intersecting BC at D. So, madraw kita kuno bisector nga A, nga si A, nga dapat mag-intersect siya or matunga niya ang aton line BC. Matunga niya si line BC at D. Therefore, ang midpoint naton is D. So, ang aton nga perpendicular bisector na is line or segment AD. So, every angle has exactly one bisector. So, tandaan na siya naton nga kada angle or isa ka angle, may ara man na siya isa ka bisector. Magsiling ka bisector, isa gid na siya ka line nga nagatunga man sa iya. Next, angle BAD, lantawan naton, angle BAD is congruent siya sa kay angle CAD. So that is the definition of angle bisector. Kaya magsiling kita angle bisector, ginatunga niya ang aton triangles into two equal triangle or ang aton angle nga angle BAC gintunga sang aton angle bisector into two equal angle. That is why ng aton definition sang angle bisector amo ni siya ang nag-approve nga si angle BAD is congruent siya sa kay angle CAD. Natawa naman si number 3.
Si angle B is congruent siya kay angle C. So may ara kita symbol. Angle B is congruent to angle C, that is given. So lang tawon gid naton permi nga may ara gid kita given sa aton nga proving. Next, number 4. Angle BDA, again, angle BDA is congruent to angle CDA. So lang tawon na naton. If two angles of a triangle are congruent, kung ang duha kuno ka angles ang aton triangle are congruent sa another triangle, then the third angles are also congruent. So kung ang duha niya, for example, ang ini nga angle kag ang ini nga angle congruent na siya sa angle nga diri kag sa diri man nga angle. Therefore, ang ini nga angle nga ikatatlo kag ang ini nga angle sa isa ka triangle congruent man na sila nga duha. Next, number 5. Side or segment AD is congruent to side or segment AD. Tandaan naton nga si bisector naton daw siya ginaiya ang aton permi nga example sang reflexive property. So that is why side AD or segment AD rather is congruent to segment AD, then that is being proven by the reflexive property. Lantawon naman naton nga si triangle BAD. So BAD is congruent to triangle CAD. Lantawon naton angle, may included side, may another angle, side, angle. That is why this is being proven by angle, side, angle, congruence postulate. So that is statement number 6. And we are going to prove angle segment AB is congruent to segment AC. So lang tayo natin si segment AC kag is congruent to segment AB. So, amo na siya nga ma-prove na siya naton by CPCTC or corresponding parts of congruent triangles are congruent. So, itandaan gid naton or remember this following. An equilateral triangle is also equiangular. Magsiling kita guys, equilateral triangle. Amo ni siya ang triangle nga ang tatlo niya ka sides are all equal. Kung ang tatlo gani ka sides equal, in short, ang tatlo niya ka angles are also equal. That is why makasiling kita na equilateral triangle is also equiangular. Magsiling ka equilateral, tatlo niya ka sides equal. Magsiling ka naman equiangular, tatlo niya ka angle are equal in terms of measurement. So an equilateral triangle or the triangle that three sides are equal is also equiangular. Number 2, an equilateral triangle has 360 degrees angle. So tandaan naton nga ang atong triangle, ang iya total measurement is 180 degrees. Since equilateral ang triangle naton, kada angle nila, example, ang isa ka angle is 60, ang isa pagid 60, ang isa pagid 60. Kay equal sila or equilateral sila or equiangular sila. Angle sang isa, amo man ang measure sang angle naman sang the rest. Basta equilateral ang aton triangle. So 60 plus 60, 120 plus 60 is 180 degrees. Tandaan gid nga ang measure sang aton triangle is equal to 180 degrees. Next, number 3. The bisector of the vertex angle of an isosceles triangle is perpendicular to the base at its midpoint. So, ang bisector kuno of the vertex angle sa aton isosceles triangle is perpendicular. Nakita dito ninyo kagina gintunga to siya ang aton triangle. Makasiling kita perpendicular kung nag-create sang 90 degrees angle or right angle ang linya nga nagtunga sa aton nga base or ang sa linya nga ara sa pinakadalom. Kag ang nagtunga nga na ang gitabuan sang aton base kag sang aton nga perpendicular bisector amo nang ginatawag naton nga midpoint, ang center sang aton nga duha ka linya nga nag-intersect. Last is an equiangular triangle is also
equilateral. So kay parehos ang sides, parehos man na ang angle nga measurement. Kung parehos naman ang angle ang measurement, therefore ang ila sina nga sides are also equal. So amo lang na siya guys ang mga important thing to remember. So kinahanglan na siya naton tandaan kay hindi man siya not that related gid sa aton nga proving, still they are parts sang aton nga klase kag importante gid sila in the field of geometry. So for your activity sa inyong textbook Spiral Math 8 may ara dira nga lansiran sa page 162. Sa page 162, 10.1 exercises. So 162, 10.1 exercises. Ang inyo na ansiran dira ang A, B, C. Tanan gid na siya. May ara kay dira nga identify ninyo may ara kita dira proving. Isulat ang answer sa papel or sa bond paper or sa notebook kag butangan gid ngalan kag date. Hindi gid mag-answer sa libro kay kabudlay bitbiton sang libro. Dapat magpasa sa akon, magpasa gani sang inyong mga ginansiran kinahanglan ang papel lang gid or ang notebook or ang bond paper. Wala dapat sang libro kay kabugat sang libro. So I hope naintindihan ang atong klase sa sini nga semana, and if you have questions and clarifications, feel free to message me para ma-address naton inyong questions. So God bless everyone and congratulations for surpassing our first topic sa aton first week of the third quarter. So God bless everyone and see you next week.